So, mga kababayan, bago bumaha ng malakas sa Cebu, ito po ang ginawa po nila. Ayan o, kasama po ang mga ampari, nangunguna, at si Maria na kanila pong yan, pinaparada nila sa ilog. Pinaparada nila, no? Sa baha. Tignan nyo po yan, isa pong napakalaking kasalanan at karumaldumal. Kaya nung magkatapos po nilang magparada ng ganon, sipin mo, wini-worship mo, sinasamba mo yung ginawa ng tao na si Maria daw. Mga kapatid, hindi dapat i-worship si Maria. Kasi si Maria ay sinasamba niya ang Panginoong Hesukristo. Ginamit lang ng Diyos through the Holy Spirit ang katawan ni Maria na para ipanganak ang Panginoong Jesus. Pero hindi dapat si Maria sambahin. Si Maria man ay dumadalangin sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, isa pong napakalaking kabulagan at kalapastanganan. Kaya pagkatapos po nilang magparada, ang nangyari po sa kanila ay napakatinding baha. No, mga kapatid, bumaha po ng napakalakas. Isa pa yan, no? Tingnan nyo po yan, no? Na iniligtas pa nila sa baha. Kung talagang Diyos yan, meron bang Diyos na binubuhat ng tao? Kinikilala nilang Diyos, chok yan, o kaya kahoy yan, na ginawa din ng tao, kapwa nila. Tapos, pinaparada, inililigtas nila sa baha. Dapat sila ang ililigtas ng baha. Hindi nila ililigtas yung kanilang kinikilalang Diyos. Hindi naman Diyos yan eh. Kaya, nako, magsisi na po kayo mga kababayan. Pag hindi nyo tigilan pagsamba sa mga ribulto at Diyos-Diyosan na yan, lalong babahain tayo. Sasalutin ang Pilipinas. Lilindulin. No? Nang katakot-takot. Hanggang 2026 yan. Hindi titigil to. Hanggat hindi kayo magsising lahat. Mga sumasamba, lahat ng sumasamba sa ribulto at Diyos-Diyosan. Tignan nyo ang ebidensya. Nung matapos po nilang magparada ay Maria at ibang mga ribulto, bumaha na napakalakas sa Cebu. At tignan nyo po ang nangyari. Ang daming namatay po dyan. At nagkakadagan-dagan ng mga sasakyan, nawasak ang mga bahay. Tignan nyo po yan mga kababayan. Buksan nyo mga mata nyo. Kung ano dito sa nangyari sa Bukawi, sa Bulacan, pinarada nila si Maria at ang mga ribulto. Sumabog, nasunog yung isang bangka at nasunog at tumalo ng mga tao. Ang daming namatay sa ilog ng Bukawi. Tignan nyo po yan. Pero hindi pa rin nagbago ang mga tao, hindi pa rin nadala hanggang ngayon. Pinipiesta pa rin nila. Tignan nyo po yung sa tindi ng baha, yung poultry, yung mga manok, nagkakandamatay ang manok dahil binaha ang poultry. Nagsantambak na manok, ang daming namatay. Sipin nyo po yan, ang daming, pag hindi tayo tumigil sa ating mga kabulagan, kasabuksan yung Biblia, Romano Katoliko, Exodus 20 verse 1, hanggang verse 3, hanggang verse 5 to 6. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng ribulto at sumamba doon. No, ayaw niya. Hindi lang sa ating bansa, pati sa ibang bansa. Pati yung isang basketball player, no? Si Stephen Curry, Curry. Tingnan mo, nalungkot siya sa nangyari sa Jamaica. Binaha din sila. So, mga kapatid, panahon na magsisi ang tao. Ito po, may parating pong napakalakas na typhoon, no? Ang sabi diyan sa balita, super typhoon. Uwan ang pangalan. Kaya pag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, pwedeng tamaan tayo dito sa Luzon, sa buong Pilipinas, na napakalakas na bagyo. No? Kaya huwag pong mag-pray kay Birhen Maria. Huwag tayong mag-pray kung kani-kanino. Dapat sa Panginoong Hesukristo tayo lumapit. Dapat siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating lapitan, hindi po si Birhen Maria at kung sino-sino pa. Ang lakas ng bagyo na yan. Kaya nawa, iligtas tayo sa napakalakas ng bagyo na yan, napaparating sa ating bansa, no? Yan ay napakalapit na, no? 1,140 kilometers po ang diameter, ang tulin po niya. Kaya dapat po magsisi na mga Pilipino.
O kahit gaano kaganda ang isang lugar, pag tinamaan ng tidal wave, di ba? Na tsunami, wasak yan. O kapag ang isang bansa, ang isang bayan na walang kinikilala, hindi kinikilala ang Diyos, delikado. O, tingnan nyo po yan, matapos bumaha, binagsak. Yan po ang nangyari sa mga tao. Kawawa po sila. Wasak ang mga bahay nila lahat. Ito naman, puro kalukuhan. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Puro kalukuhan eh. Walang walang matinong ginagawa. Pati mga aso, kawawa, patay. Kaya only Jesus, siya lang ang ating tagapagligtas. Siyang dapat kilalanin, sampalatayanan, tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Walang ibang Diyos sa langit at sa lupa. John 1, chapter 1, verse 1, sa simula, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, at walang nalikha ng anumang bagay nang hindi sa pamamagitan niya, at ang salita ay naging tao. Ito si Jesus Christ, nagkatawan tao. Kaya siya lamang dapat kilalanin bilang Diyos at tagapagligtas ng buong daigdig, ng lahat ng mga tao sa buong daigdig.